Aprobado na ang undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue ay may request ito sa paparating na laban nila ni Luis Nery ngayong May 6 sa Tokyo Dome sa Japan at agad naman granted ng World Boxing Council ang kahilingan ni Inoue. Cuadro Alatz's My Boy nagsalita na patungkol sa lipat o balik sa dating boxing promotion sa issue. Kanong sa Simsri, sobrang handa ng babaklasan ng titulo ang kampiyon na si Mel Fardo. Good news naman sa ating kaubayan na si Joey Canoy dahil kung mananalo siya sa susunod na laban ay agad world title fight na ang kasunod. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Ang video ito ay pinagkakaguluhan sa social media na kung saan itong si Inoue ay tila ba tinanggihan ng WBC belt na ito. Abot ng tubig na hawak ko. Ayoko niyan, tubig, hindi belt, tubig. Tila ba sumobra na ang mga belts na hinawakan ni Inoue at di niya tinanggap ang WBC belt. Kaya marami ang medyo nagulat kung bakit ganoon lang ang naging reaksyon ni Inoue sa panahon iyon kaya hindi niya tinanggap ang tubig, yung belt. Pero alam niyo ba mga kwento, sa pagkakataong ito, nako, itong si Inoue na mismo ang may kahilingan sa WBC. Dalayon kay Michael Benson ay isa sa mga pinaka-legit at ang una sa pagbabahagi ng balitang boxing sa buong mundo. Ibinahagi niya na ang WBC belt na ito ay gusto ni Inoue na kasali ito sa itataya sa paparating na laban niya kontra yan kay Nery. Yang ibig sabihin nito, ang nakataya sa paparating na laban ni Nery at ni Inoue ay 4 na mga major world title belts ni Inoue mula sa World Boxing Council, International Boxing Federation, World Boxing Association at ang World Boxing Organization. At ilagdag pa natin mga kwento, ang Diamond Belt ay nakataya rin. Pero ano nga ba ang Diamond Belt kakwento na ginagawad ng WBC kakwento? Hindi rin ito basta-basta na belt na ibinibigay lang ng pasimple ng WBC. Dalang belt na ito ay ginagawad nila sa isang honorary championship na exclusive ina-award nila sa boksingerong mananalo sa isang makasaysay na laban sa pamamagitan ng high-profile at elite boxers. Ang titulong ito ay pwedeng depensahan ng isang boksingero, pero hindi ito isang mandatory requirement. Pero ganun pa man, kung ikukumpara mo yan sa 4 ng mga major title belts, ay pumapangalawa lang ito dahil malaga pa rin ang major title belts kaysa sa Diamond Belt. Ang maganda lang sa Diamond Belt kung meron ka nito, ay ibig sabihin may dinaanan na historical fight ang isang boksingero. Alam niyo ba kung sino ang unang nakatanggap nito mula sa ginawa ito sa taong 2009? Wala pong iba kundi ang former 8th Division Boxing World Champion na si Manny Pacquiao. Na nagtagumpay siya via 12-round technical knockout kontra yan kay Miguel Cotto sa Las Vegas, at sa pagkakataong iyon si Pacman ay nasungkitan niya ang 6 na mga world title belts sa 5 magkaibang dibisyon. Ang pagkakaiba lang nito sa nangyari kay Pacman at Inoue, itong si Inoue ang mismo nag-request nito na isama sa nakatayang makorona sa paparating nila na laban nila ni Inoue at ni Nery. Yan ako Inoue, ikaw pa talaga ang nag-request nito, pero huwag kang mag-alala dahil pumayag naman sa kilingan mo ang WBC. Kaya congratulations sa iyo Inoue dahil makakatanggap ka na rin sa wakas ng Diamond Belt kung mananalo ka kay Nery. Sa ginawa nito ni Inoue, parang masabi ng ilan na parang sigurado na talaga itong si Inoue na siya ang magtatagumpay sa paparating na laban nila ni Nery. At pagkatapos ng laban ay siya talaga ang may hawak nito, na talagang trip na trip ni Inoue ang belt na ito. Samantala, ngayong June 12, dadayuin ni Canoy ang baluarte ni Alex Winwood ang bansang Australia para sa WBC elimination fight. Kaya huwag natin kalimutan na suportahan ang ating kaubayan dahil kung magtagumpay siya at masaangat ang kanyang world rankings, kaya lang ang world champion sa WBC ay ating kaubayan at pinakaunang world champion na Pinoy sa taong 2024. Yan ay walang iba kundi si Melvin Jerusalem. Pero ganoon pa man, kung sakaling mangyari talaga ang bakbakan ng Pinoy kontra Pinoy para sa isang world title fight, walang problema yan dahil ang malaga ay Pinoy pa rin ang magtagumpay. Pinoy pa rin ang maging world champion. Samantala, masusubukan naman ang galing ni Fardo lalo na ang makakarap niya ngayong April 13 Sabado sa Osaka, Japan. Isang veterano na sa laban at knockout artist din sa bansang Thailand. Sa unang harapan ng dalawa, isa weigh-in nila at parehong pasok ang kanilang timbang. Kaya sa bakbakan ng dalawang mga knockout artist ay patibayan talaga ito at matibay. At sana magtagumpay si Fardo sa una niyang laban sa Japan at ang kanyang OPBF Light Flyweight title ay kanyang madepensahan. Mga kakwento,
Sa wakas, ang Cuadro Alas Mayboy ay nagsalita na at talagang sobrang prangka dahil bakit raw babalik pa sa barya-barya kung may bulto-bulto na. Ikaw kakwento, kung ikaw kaya ang nasa sapatos ni Casimero, magkasya kaya ito? Hindi biro lang, kung kayo ang nasa kanyang katayuan, babalik ka ba ba sa iyong nakaraan o focus ka na ngayon sa iyong kasalukuyan? Kondo dan ke kanan. Ke kanan. Kondo. Oh. Straight. Double. Double. Kondo. Straight. 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 At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at mag-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Jerry Salcedo, ikakwentong Jun Dagamat, ikakwentong User, ikakwentong nanonood ngayong shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.